Okay, for this video, we're going to discuss the first lesson for Mechanics of Deformable Bodies. Actually, yung buong chapter 1 ng Mechanics of Deformable Bodies, ano lang siya, introduction. So, yun lang din yung pinaka-lesson 1 natin, no? So, introduction lang to Mechanics of Deformable Bodies. So, for this lesson, ito yung mga outcomes na kailangan ma-attain ng mga students. So, students must be able to discuss the concepts of Mechanics of Deformable Bodies, explain the difference between rigid body and deformable body, and recall the concept and equations of equilibrium, and lastly, to solve resultant internal loading. So, start tayo. So, define muna natin ang mechanics of materials. So, ang mechanics of materials, this is a branch of mechanics that studies the internal effects of stress and strain in a solid body that is subjected to an external loading. Okay, so itong mechanics of materials na to, this is just the mechanics of deformable bodies din. No? So itong course na to ay mechanics of deformable bodies. So ito yung kasunod ng statics of rigid bodies. Ngayon, ano yung pagkakaiba nila no, ng statics of rigid bodies at saka mechanics of deformable bodies? So doon sa statics of rigid bodies, no, kung maaalala mo, ang nagiging concern lang natin doon, sinosolve lang natin yung mga forces or support reactions, no, that will keep the system in equilibrium. Mga ganun lang, no, yung sinosolve natin. Mga ganitong klaseng problems lang. No, ngayon, dito sa mechanics of deformable bodies, no, inaalam din natin dito, no, kung ano yung nagiging effect, no, nung mga external forces or external loading na ina-apply doon sa body, no? So, inaalam natin kung ano yung nagiging effect niya, no, doon sa body. So, take note of this keyword, internal effect. So, ngayon, ano ba yung nagiging internal effects, no, ng external forces or loading sa isang body? So, yung nagiging effect niya is ito, no, yung tinatawag nating stress at saka strain. No? So, pag-usapan natin ngayon, no, ano ba yung ibig sabihin ng stress at strain na yan? Okay? Sige. So, ang stress, this is associated with the strength of the material from which the body is made. Ngayon, ano ba yung strength of material? Ang strength, this is actually a mechanical property. So, ang strength of material, yan yung ability ng body or ng material to withstand force or load without failure. And again, stress, ang strength, this is numerically equal to the maximum stress of the body. So, ibig sabihin, yung strength ng isang body or material, yan ay nade-define, okay, by determining kung ano yung maximum stress na kayang i-handle ng body. Now, for safety reason, yung actual stress, it must be less than the strength. So, paano yun mangyayari? It should apply or we should apply yung tinatawag nating factor of safety. So, hindi pwede na yung actual stress mas maging malaki pa siya doon sa strength ng material kasi for sure, magfe-fail yung material or yung body. Ngayon, hindi rin pwede na yung actual stress no na ia-apply mo sa body equal dun sa strain kasi magiging ano siya, delikado siya. Tama? So, kailangan lagyan mo siya ng allowance. So, para malagyan siya ng allowance, kailangan mong maglagay nga ng factor of safety. Okay? So, yun yung stress. No? So, associated siya sa strength nung material. Ngayon, yung strain naman, this is the measure, okay, of the deformation of the body. So, when you say deformation, yan yung change in the shape or size of the body, no, kapag ina-applyan mo siya ng force. Okay? So, yan yung mga definition of terms natin, no? Okay. Now, ano yung pagkakaiba ng mga elastic material, plastic material, at saka rigid material? Actually, generally, itong elastic material at saka plastic material, they are deformable bodies. Okay, ngayon, ano yung pagkakaiba nitong tatlo na to? No, let's say, base sa application ng load. So, kapag yung mga elastic materials ay ina-applyan mo ng load, nag-undergo siya ng deformation. So, deformable siya. Same with plastic material. Okay, ngayon kapag rigid material, kapag in-applyan mo yan ng load, hindi siya nagde-deform. Okay? Ngayon, kapag naman ni-remove mo yung load, no? Let's say for elastic material, nakakabalik pa siya sa original size and shape niya. Elastic siya kapag ganun. Pero kapag tinanggal mo yung load at hindi na siya nakabalik sa original shape and size niya, plastic yon, yung material na yon. Ngayon, sa rigid material, since hindi nga siya nade-deform, kahit applyin mo ng load, so kahit tanggalin mo yung load, it will remain unchanged, no? Yung size at shape niya.
So, kumbaga, yung elastic material, no, yung deformation na nangyayari sa kanya is temporary. Pero sa plastic material, yung deformation na nangyayari sa kanya ay permanent. And then sa mga rigid materials, walang nagiging deformation. Okay? So, yun yung pagkakaiba ng tatlong materials or bodies na yan, ha? Okay. Now, recall lang natin, no, yung concept ng equilibrium. So, sa equilibrium, no, kapag ang isang system ay equilibrium, ibig sabihin nun, yung resultant force at resultant moment ay zero. So, ibig sabihin, lahat ng mga forces ay balanse. So, nagbabalanse yan sila. And lahat ng summation nung moment or lahat ng moment or yung pag-ikot ng mga forces, balanse din siya. So, recall natin, no, yung mga equations ng equilibrium. Kapag naka 2 dimensions lang tayo or coplanar yung force system, tatlo yung equilibrium equations that we could use. So, yan ay summation ng forces horizontal equal to 0. Yung sign convention dito, yung pakanan, yung positive. And then, summation ng forces vertical equal to 0. Yung sign convention dito, yung mga pataas, ang positive. At summation ng moment at any point equal to 0. Ang sign convention dito, yung mga clockwise na rotation. Ngayon, kapag naka 3 dimensions tayo or non-coplanar yung force system, so tatlo na yung axis dito, no? So meron ka, let's say, x-axis, y-axis, tsaka z-axis. Okay? So actually, yung XYZ na yan, no, nakadepende sa trip ng gumagawa ng problem kung alin yung XYZ, no? Pero sa mga nakikita ko kasi, no, usually ganito yung XYZ. Pero it can also be, let's say, ito yung X, ito yung Y, ito yung Z. Okay? So, nakadepende sa trip, no? Okay. Ngayon, ang equations natin or equilibrium equations natin kapag naka 3D tayo ay 6. Okay? So, kompleto yan sa summation ng forces in all direction, x, y, z. Lahat yan equal to 0 din. And then, meron din tayong summation ng moment or tatlong summation ng moment about the 3 axis din. About the x-axis, about the y-axis, at about the z-axis. Ngayon, yung mga sign convention, kapag sa summation ng forces, yun nga nakadepende. Basta ang mga ano dito, ang mga positive dito, yung mga pa-forward, okay, yung mga pakanan, at yung mga pataas. Yun yung mga positive sign convention. Okay? Ngayon, sa summation naman ng moment, ang sign convention dito, ginagamitan ito nung tinatawag nating right-hand rule. Okay? Sige. So, discuss natin yun further. No, kapag ikaw ay nagmo-moment ng force in 3D, no, recall natin yung mga rules. So, ano yung mga rules? So, yung mga rules natin dito, okay, una, only the moments in the respective axis of rotation will be included. So, kung halimbawa, meron kang applied couple or applied moment dun sa system, okay, or kung meron kang mga moment reaction, no, sa system. So, yung mga moments na about lang dun sa respective axis of rotation yung mai-include. So, halimbawa, nag-summation ka ng moment about the x-axis. Okay? So, yung mga applied moments or couples na about sa x-axis, yun lang yung mai-include. So, yung mga applied couples or moments or even moment reactions na about sa, halimbawa, sa y-axis, about z-axis, hindi siya mai-include dito. Okay, so that's the first rule. Yung second rule naman, only the forces that are perpendicular to the axis of rotation will have a moment. Ngayon, kapag yung force hindi siya perpendicular dun sa axis of rotation, applyan mo ng Varignon's theorem. No, nakunin mo yung components ng forces at yun yung i-moment mode about the axis of rotation. Okay, another rule, all forces na parallel sa axis of rotation, zero yung moment. So, kapag may force ka na parallel dun sa axis of rotation, matic, zero yung moment nun. And also, all forces na nag-i-intersect sa axis of rotation, definitely, zero yung magiging moment niya. Okay, ngayon, paano yung right hand rule? So, dun sa right hand rule, gagamitin mo yung right hand mo, syempre. So, paano yung gagawin? So, may tatlong axis tayo, di ba? So, let's say yung x-axis ito, yung pakanan pakaliwa. And then yung y-axis, let's say, yun yung pataas pababa. Tapos yung z-axis, let's say, yun yung pa-forward at pa-backward. Ngayon, ang gagawin mo dun sa right hand mo, okay, yung thumb, ipo-point mo siya sa positive axis. Kung saang axis ka man mag-moment. No, let's say, kapag ikaw ay mag-moment kay x-axis, i-point mo siya sa positive x-axis, which is sa kanan. Okay? I'm not sure, parang naka-mirror ata ako, no? So, i-place mo ha, i-point mo
yung thumb mo sa positive right, which is positive x-axis, which is to the right nga. Tapos tingnan mo yung ikot ng fingers mo. Yung ikot ng fingers mo, yan yung positive na ikot about the x-axis. Ngayon, kung about sa y-axis ka naman magmo-moment, i-point mo upward ang iyong thumb, tapos tingnan mo yung ikot ng fingers mo, yung mga ikot na katulad ng ikot ng fingers mo, yan yung positive na moment about the y-axis. Ngayon, kung about the z-axis naman, i-point mo yung thumb mo pa-forward. Tapos tingnan mo yung ikot ng fingers mo, yung mga moment na katulad ng ikot ng fingers mo, yan yung positive moment about the z-axis. So, ganun yung right hand rule. Okay? Okay, now discuss natin yung internal resultant loadings. No? So, ano ba ito, no? Okay, sabi ko sa iyo kanina, yun nga, sa mechanics of deformable bodies, ang inaaral natin dito is yung nagiging internal effect, okay, nung mga external forces or external loading dun sa body. Okay, so discuss natin yun ngayon, no? So, let's say meron tayo ditong body, no? So, this body is subjected sa mga external forces na ito, yung F1, F2, F3, at saka F4. Ngayon, let's say gusto nating malaman kung ano yung nagiging internal effect, no, netong mga external forces na to dito sa body na to. So, to know that, let's say mag-pass tayo dito ng imaginary section para makat yung body. So, kapag nag-pass tayo ng imaginary section dito, no, so mahahati sa dalawang segments yung body, yung upper segment, tsaka yung lower segment. So, let's say i-consider natin yung lower segment. So, itong nakat na portion na ito yung na-expose. Okay, so ibig sabihin, nakikita mo ngayon dito yung loob ng body, no? So, ngayon, dito sa na-expose na area na to, so makikita mo, meron ditong mga distribution ng forces or loadings, no? Na actually, yung exact distribution niyan, hindi natin alam. No? Ngayon, para ma-idealize lang natin, no? Kung ano ba tong mga internal forces or loadings na ito, no, let's say i-idealize natin sila na magkakaroon tayo dito ng isang internal resultant force, ito yon denoted by FR. No, so kumbaga kapag kinuha mo yung resultant nito, let's say, no, nitong distributed loadings na to, let's say yung internal resultant force niya denoted by FR. And let's say kapag kinuha mo yung internal resultant moment netong mga internal loadings na to, let's say, ito yung makukuha natin. Ito ay internal resultant moment. Okay? So, ito kumbaga yung rotation niya, ha? Okay. So, again, ha, inano natin, ni-resolve natin itong distributed loading na ito, okay, into one internal resultant force at one internal resultant moment. Yun actually yung binabanggit natin dito na internal resultant loading. Yan ay internal resultant force at internal resultant moments. Okay? Sige. So, discuss natin yan further. Okay, ngayon, let's say i-resolve natin into components, no? Yung internal resultant force. So, let's say yung components niya, okay, ay isang force or internal force na perpendicular dun sa area. So, let's say, ito yon yung N. Okay, pangalanan natin ito na normal force. So, again, itong normal force na ito yung component ni internal resultant force, okay, na perpendicular dun sa area. So, ito kasi yung area. No? So, perpendicular siya dyan or axial. Okay? Ngayon, yung another component niya, no, is itong internal force na ito, okay, na along dun sa plane nung kinat natin na area. So, ito ay along dun sa plane nung area, ito namang normal force ay perpendicular dun sa plane nung area. Okay? So, pangalanan natin itong force na ito na shear force or ang notation niya ay V. Okay? Sige. Ngayon, define natin, no? Ano ba yung ibig sabihin niyang normal force na yan at niyang shear force na yan? Okay? So, define natin siya. Yung normal force, again, denoted siya by N, ito yung force na nag-a-act na perpendicular dun sa plane nga nung area, nung exposed area. So, ito ay nade-develop kapag yung external load, it tends to push or pull yung two segments of the body. So, basta yung external load or applied load, it tends to stretch or compress
the body, okay, yung nade-develop na internal force ay normal force. So, dun siya nade-develop. Okay, ngayon, ano naman yung shear force? Yung shear force naman, denoted by V, ito naman yung force nga, again, na naglalay or along siya dun sa plane nung area or nung exposed area. Okay, ito naman ay nade-develop kapag merong external load that will tend, okay, the two segments of the body to slide over one another. Okay? In other terms, no? So, ito yung nade-develop kapag merong external load, okay, that will tend the body na mapunit. Okay? Pasimplihin natin siya that way, no? It will tend the body na mapunit. So, dun nade-develop yung shear force. Okay? So, yun yung pagkakaiba ni normal force at saka ni shear force. Yung normal force, ang nangyayari kay body dyan, either nate-tension or nako-compress. Yung shear force naman, yung nangyayari kay body ay napupunit. Okay? Sige. So, ngayon, ang i-resolve naman natin ngayon into components is yung internal resultant moment. Okay? I-resolve natin siya into one component, okay, na, kumbaga, umiikot dun sa axis na perpendicular dun kay area. So, let's say, ito yung axis na perpendicular dun kay exposed area. So, yung moment na umiikot dyan, okay, so yan ay tinatawag na torsional moment. Okay? Sige. Yung another, yung another component ni internal resultant moment is ito namang moment na umiikot about the axis na naglalay or along dito sa plane nung exposed area. So, ito yung axis, no? Let's say, na along or naglalay dito sa plane nung exposed area. So, yung moment na umiikot dyan, ang tawag dyan ay bending moment. So, ano ba yung torsional moment na yan at bending moment na yan? Ang torsional moment, yan ay denoted by T. So, ito ay nade-develop kapag meron tayong external load that will tend the body na mag-twist. Okay? Kapag meron kang applied load na tinitwist niya yung body, ang nade-develop na internal moment ay torsional moment or torque. So, ito, kung i-imaginein mo to, ha? So, itong torsional moment na to, 'di ba? True enough, may imagine mo naman 'yan na ang nangyayari sa body sa kanya kapag may moment in this axis. Okay, 'di ba? Nagto-twist yung body. Tama. Ngayon naman, ano naman yung bending moment? Yung bending moment naman, yan ay nade-develop, by the way, denoted siya by uppercase M, okay? Siya ay nade-develop kapag merong applied load or external load that will tend the body na mag-bend. Okay? So, again, yung moment na yan, umiikot yan sa axis, okay, na along dun sa plane nung area. Okay? Or naglalay dun sa plane nung area. So, kung i-imaginein mo din, no? So, let's say, eto yung moment na yon. So, ang ginagawa nitong moment na to sa body, binebend niya. Okay? So, yun yung mga internal resultant loadings actually kapag naka 3 dimensions tayo. Okay? So, meron tayong normal force, may shear force, may torsional moment, tsaka bending moment. So, kumbaga, kapag ikaw ay nag-cut ng body, no, yung exposed area, ito yung mga mag-a-appear na internal resultant loadings. Merong normal force doon, may shear force doon, may torsional moment, at merong bending moment. Okay? Sige. Ngayon, paano kapag naka 2 dimensions lang tayo? So, kapag naka 2 dimensions lang tayo, no, let's say, ito yung body in 2 dimensions, ito yung mga applied forces. Okay? Gusto nating malaman dito sa section na to kung ano yung mga internal resultant loading. So, kapag nag-cut ka dyan at kinonsider mo halimbawa itong left segment ng body, so dito sa na-cut or na-expose na area na to, yung mga makikita mo lang dito na internal resultant loading ay normal force, yung shear force. So, again, yung normal force yan ay perpendicular dun sa kinat mo na area. Okay? Yung shear force naman, yan ay along dun sa plane nung area or naglalay dun sa mismong plane nung area. Okay? And then, yung makikita mo lang dito na moment ay bending moment. So, kapag naka 2D lang tayo, wala tayong torsional moment. Ang nakikita mo lang dito ay bending moment. Okay? So, shear force, normal force, at saka bending moment. Pero kapag naka 3D, normal force, shear force, bending moment, saka yung torsional moment. Okay? Sige.
Ngayon, pag-usapan natin yung procedure no sa pag-determine ng internal resultant loading. So sundin lang natin tong procedure na to para hindi tayo maligaw. Okay? Kapag tayo ay nagso-solve. So ang una mong gagawin, kung necessary, isolve mo yung reaction dun sa mga external supports ng body. No, so paano mo yun gagawin? I-drawing mo yung free body diagram ng entire structure, tapos gamitan mo lang ng equilibrium equations para ma-solve nga yung mga reactions. Okay, ngayon yung second step natin, magpapass ka ng imaginary section or cutting plane dun sa desired point of analysis, cutting the body into two segments. So actually, itong step 2, actually ito nga dapat yung una mong gawin, no? Kasi yung step 1, ito ay kailangan mo lang gawin kapag yung actually sa step 3 yun, no? Yung magdodrawing ka ng free body diagram ng chosen segment. So mamimili ka ng segment. So halimbawa, 'di ba yung body, no? 'Di ba yung body halimbawa, nandito yung desired point of analysis. So kumbaga diyan mo gustong malaman kung ano yung internal effect, okay, nung mga applied forces halimbawa, okay? Ngayon, kapag halimbawa, ito yung cutting plane natin, mahati sa dalawang segment yung body. Ngayon, mamimili ka ng segment ng body. So, kapag yung segment ng body na pinili mo, no, merong external support, dun mo palang i-apply to, no, yung step 1. Pero kung yung pinili mo namang segment ng body, wala namang external support, hindi mo kailangang isolve yung reaction dun sa external support. Tama? Sige. So, sige. Dito tayo ngayon sa third step. So, yung third step, drawing mo dito yung free body diagram ng chosen segment. And then, syempre, makikita sa FBD yung mga applied loads or forces, yung support reactions kung meron man. At, dun sa nakat na section, okay, kailangan ilagay mo yung mga internal resultant loading. So again, ano yung mga internal resultant loadings na dapat mag-appear dyan? Kapag naka 2 dimensions, itong tatlo na to, normal force, shear force, at bending moment. Yung kapag naman 3D, okay, so ang gagawin mo, maglagay ka ng internal forces in XYZ direction, tsaka internal moments about the X, Y, and Z axis. Ngayon, kapag na-solve mo na yung mga yan, dun mo palang i-analyze kung alin sa kanila or alin sa mga internal forces yung normal force at alin yung shear force. So, ganun din yung gawin mo. I-analyze mo yung mga internal moments, analyze mo kung alin sa kanila yung torsional moment at bending moment. So, ganun yung procedure natin kapag naka 3D tayo. Okay, ngayon, yun nga, kapag nalagay mo na yung mga yan doon sa free body diagram, isolve mo lang yung internal resultant loadings using yung equilibrium equations natin. Okay? Yung kapag 2D, dalawa lang yung equilibrium, tatlo rather. Kapag 2D, tatlo yung equilibrium equations. Kapag 3D naman, yung 6 yung equilibrium equations natin. Okay? Sige, mag-try na tayong mag-solve, no, ng internal resultant loading. Sige, so dito tayo sa first sample problem. Okay, so ano yung pinapa-determine dito? Pinapa-determine dito yung normal force, shear force, and moment at point C. So ito yung given figure. So ito ay beam. Supported siya by hinge at A at saka roller at B. So ang pinapagawa sa atin dito, pinapa-determine yung internal resultant loadings dito kay point C. So ang gawin mo dito, actually yung step 2 nga yung una mong dapat gawin dito, no, na mag-pass ka ng imaginary section or cutting plane dyan sa desired point of analysis, which is dito kay point C. Okay? So, ito yung magiging cutting plane natin. Ngayon, mahati sa dalawang segment, yung body. Itong left segment, tsaka right segment. Ngayon, pipili ka kung alin dyan yung dodrawingan mo ng FBD. So, piliin mo yung mas simple. No? So, let's say, ang pinili mo ay itong right segment kasi mas simple. Pero ito, meron pa rin siyang external support. So, dito ngayon papasok yung step 1. Yun nga yung inano natin kanina. So, dahil may external support dito, kailangan mong isolve yung reaction dito. So, paano mo yun gagawin? I-drawing mo yung free body diagram ng entire structure. Okay? Sige, gawin natin yun. So, dito kay B, since ito ay roller, meron tayo ditong normal force. Okay, dito naman kay A, meron tayong isang horizontal at isang vertical na reaction. Since yan ay hinge, so ito ay AV, ito naman ay AH. Pero itong AH, obviously, wala naman siyang ibang makakasama na horizontal force or horizontal reaction, magzi-zero lang ito. Ngayon yung AV, i-assume na lang natin siya na pataas or i-assign natin siya na pataas.
Okay? So, ang concern lang actually natin dito, masolve to yung n sub b. So, gamitan mo ng equilibrium equation, no, para masolve itong n sub b na ito. Okay? Paano natin yun gagawin? Since ito ay parallel force system, so ang gawin mo, mag-summation ka ng moment. Okay? Mag-summation ka ng moment, let's say dito kay A, para diretso nating makuha si n sub b. Tama? So, mag-summation tayo ng moment about point A, clockwise ang positive. Okay. So, si 12 kilonewton, ang kanyang moment arm about kay A ay ito lang 1.5. Okay? So, yan yung kanyang perpendicular distance. Okay, tas ang ikot niya about A ay clockwise, so positive. Ngayon, itong 9 kilonewton per meter na distributed load na ito, kunin mo yung kanyang equivalent point load or yung resultant load niya. Paano? Kunin mo lang yung area ng rectangular load. So, ang area ng rectangular load ay base times height. So, ang base niya is 1.5 plus 1.5, so 3 meters, at yung kanyang height is yung intensity niya na 9 kilonewton per meter. So, ito ay 3 times 9 lang. So, ang magnitude nung equivalent point load natin dito ay 27 kilonewton. Tas yung position niyan, since rectangular load yan, nasa gitna lang yan ng 3 meters. So, yan lang din naman pala yun, no? Yung 1.5, 1.5. So, yun yung position niya. Nakagitna lang siya dyan. Okay. Sige. So, balik tayo sa summation ng moment about A. So, may moment din yung 27 na yan about point A. Ang kanyang moment arm ay mula dito hanggang dun kay A. So, yan ay 1.5 plus 1.5 plus 1.5. Yan ay 4.5. And then, ang ikot niya about A ay clockwise. So, yan ay positive. Okay. Now, yung N sub B naman, ang kanyang moment arm about A is mula dito kay B, papunta doon kay A. Yan ay 1.5, 1.5, 1.5, 1.5. Yan ay 6. Tapos, ang ikot niya naman ay counterclockwise. So, yan ay negative. So, yan lang yung mga may moment kay A equal to 0. So, ang NB lang yung unknown dito. So, masolve natin sa NB. Okay, pindot natin sa calculator. Okay, so pindot natin. So, 12 times 1.5. Okay, plus 27 times 4.5. Okay, minus yung n sabi natin, yan yung unknown. So, let's say alpha x times 6. Okay, tapos alpha equal 0. Shape solve na lang natin. Okay, so yung n sabi natin ay 23.25. So, ito ay 23.25. Okay, unit natin ay kilo Newton. Okay. Now, sige, so yan lang naman din yung concern natin, yung N sub B, since ang pinipili nga nating segment na drawingan ng FBD ay itong right segment. O, yun na yung gawin mo ngayon. Drawing mo yung free body diagram nitong right segment. So, yung cutting plane natin, ito yon. Okay. So, ito yung ating left segment, right segment rather. So, meron ditong roller at meron na tayong normal force dyan na na-compute. Yan ay, ilan yan? 23.25 kilonewton. Okay, tas may applied load dito. Okay, na ang intensity niya ay 9 kilonewton per meter. Tas yung dimension or itong length, no, netong segment na to ay 1.5 meters. Okay. So, dito ngayon sa portion na nakat na to, no, merong mga ma-expose dyan na internal loading. So, ano yung mga internal loadings na ma-expose dyan? Ito ay naka 2D. So, itong tatlo din na ito, normal force, shear force, at saka yung bending moment, yan yung mga ma-expose dito sa kinat natin. So, drawing natin sila. Okay. So, yung normal force dito, siya ay perpendicular dun sa kinat mong section. So, siya ay perpendicular dyan. So, pangalanan natin ito na normal force. Ito actually ay nasa point C. Yung kinat natin ay point C. Okay, so pangalanan natin yung normal force na N sub C. Okay, tas yung shear force naman, yan naman yung along dun sa kinat natin along dun sa plane nung kinat natin na area. Okay, or section. So, ito yung ating shear force. So, actually, yung mga direction nung mga yan, let's say nung normal force at saka shear force, i-consider mo dyan na dapat maging equilibrium yung system.
Okay? Ngayon, ano rin naman, no, pwede mo siyang i-assume lang. Pwede mo siyang i-assign ng tama, i-analyze mo yung equilibrium. Pwede rin naman na i-assume mo lang siya. Okay? Sige. Tas yung last na internal loading dito is yung bending moment. So, yung bending moment natin, let's say, i-assume natin or i-assign natin na pag ganito siya. So, yan ay M sub C. Bending moment about C. So, ito ngayon, yung mga internal resultant loadings natin. At yan yung tatlong unknown dito sa free-body diagram na ito. So, paano natin yan masosolve? Okay? So, gamitan mo yan ngayon nung equilibrium equations natin for 2 dimensions. So, ang equilibrium equations natin, di ba tatlo? Summation ng forces horizontal equal to 0, summation ng forces vertical equal to 0, tsaka summation ng moment. Okay? So, isa-isahin mo tong equilibrium equations na to para ma-solve mo itong tatlong unknowns na yan. Okay? O, sige. Simulan natin. So, simulan natin sa summation ng forces horizontal equal to 0. Lahat ng pakanan ay positive. So, summing of forces horizontal, yung n sub c, ito ay pakaliwa. So, yan ay negative n sub c. Pero actually, itong n sub c na to, wala naman siyang ibang makakasama na horizontal na force. Tama? So, obviously, yung n sub c mag-i-equal lang sa 0. So, yung normal force natin kay C ay 0. No? So, ibig sabihin, wala tayong external force or external load, okay, that will cause this body to be tension or to be compressed. No? So, dito kay point C, yun nga, hindi siya matatension, hindi rin siya mako-compress. So, ang normal force sa kanya ay 0. Okay. Ngayon, okay na tayo sa summation ng forces horizontal o mag-summation ka naman ng forces vertical. So, summing up forces vertical equal to 0. Lahat ng pataas ay positive. Okay, si VC, inassign natin na pataas, so positive. Okay, ngayon itong distributed load na to, take note, kunin mo yung equivalent point load niya. Ang equivalent point load niya, area lang ng rectangle. So, ang area ng rectangle ay 1.5, base times height, 1.5 times 9. Okay, 1.5 times 9. So, ano ang 1.5 times 9? Yan ay, okay, 27 over 2 or 13.5. So, ito ay 13.5 kilo Newton. Okay? At yan ay rectangular. So, ibig sabihin, nasa gitna siya yung position niya. Nasa gitna ng 1.5. So, siya ay 1.5 over 2 dito. Pati dito sa kabila, siya ay 1.5 over 2. Okay? Nasa gitna. Okay. So, mag-summation tayo ng forces vertical. So, si 13.5 pababa yan. So, negative. And then, si n sub b na na-solve natin kanina, siya ay pataas. So, positive. Equal to 0. So, ito, palitan natin yung value na na-solve dyan kanina, 23.25. So, we can now solve for V sub C. So, solving for V sub C. So, V sub C minus 13.5 plus yung n sub B natin na 23.25. So, alpha equal 0. Chip solve natin. Okay, ang lalabas dyan ay, yun, negative. Negative ang lumabas. So, negative 9.75 kilo Newton. Okay. Ngayon, ano yung ibig sabihin ng negative dyan? Yung ibig sabihin ng negative dyan is yung inassign natin na direction kay VC ay mali. So, hindi dapat siya pataas. It should be oppositely directed. So, dapat siya ay pababa. So, i-correct na natin yung direction ni VC. So, si VC dapat ay pababa. Okay, ngayon, kung na-correct mo na siya dito sa drawing, no, gawin mo na siyang positive. No, siya ay 9.75 kilonewton. Huwag mo nang ilagay, no, kung siya ba pataas or pababa. Kasi actually, nakadepende doon sa segment, no, kung siya ba ay pataas or pababa. Kasi 'di ba, dalawang segment ito, itong right segment at left segment. So dito sa left segment siya ay pababa. Pero actually, kung i-drawing mo yung free body diagram nitong left segment, no, yung magiging shear force diyan oppositely directed. So pataas siya, no, dun sa kabila. So in this case, yun nga, wag mo nang banggitin kung siya ba ay pataas or pababa. Since hindi naman in-indicate, no, kay problem kung anong segment yung i-drawing mo.
Tama. So, kung dun ka kasi sa left segment, yun nga, pataas yan eh. No? Ayan. Anyway, sige. So, wag mo nang i-include kung pataas or pababa. Yun lang yung punto ko, ha? Okay. Sige. So, box mo na to. Ito na yung shear force dito kay point C. Okay. Now, para dun sa huli na pinapahanap yung bending moment at C, so obviously, mag-summation ka dyan ng moment. So, ngayon, kapag tayo ay nagsasummation ng moment, no, saan ba tayo dapat mag-moment? No, kapag ang topic natin, internal resultant loading. Mag-moment ka mismo dun sa kinat mo na section. So, dito ka mismo kay point C mag-moment. Bakit? Para yung normal force at saka yung shear force na yan, wala nang moment. No? Kasi nandyan sila mismo kay point C eh. Para mabawas sila dun sa summation ng moment. Okay, so dun ka lagi mag-moment ha, dun sa kinat mo. So mag-moment ka kay point C, equal to 0. So lahat ng clockwise yung positive. Okay, so yung moment or bending moment at C na inassign natin dito, siya ay clockwise. So include lang natin siya dito sa summation ng moment. So clockwise, so paano natin siya i-include? Positive, kasi clockwise. Okay. Now, itong 13.5 na ito, ano ang kanyang moment arm dito kay C? So, yung moment arm niya, since ang position niya, di ba kalahati siya ng 1.5? So, yan ay 1.5 over 2. Tapos, ano ang kanyang ikot? Ang ikot niya ay clockwise. So, yan ay positive. Okay, ngayon, itong N sub B, ano ang moment arm ni N sub B dito kay C? So, ang moment arm niya is itong 1.5 na ito. And then, anong ikot niya? Ang ikot niya ay counterclockwise. So, yan ay negative. Equal to 0. Yung N sub B, may value yan na 23.25. So, pwedeng masolve dito yung bending moment at C. Sige, pindot natin sa calcu. Alright. So, yung MC, assign natin as alpha x. Yan yung unknown. Plus 13.5 times 1.5 over 2. Okay, minus yung NB natin na 23.25 times 1.5. Okay, alpha equal natin 0. Then, shift solve natin. Okay, so ang lalabas sa sagot ay 24.75. 24.75. Ang unit natin dito ay kilonewton meter. So, ito na yung bending moment, no, doon sa C. Okay, ngayon, yung, kung positive yung lumabas, ibig sabihin, tama yung inassign natin na rotation, no, para kay bending moment. Siya talaga ay clockwise in this segment. Okay? Sige. So, ito na yung tatlo na pinapahanap para sa problem na ito. Ito yung normal force at C, shear force at C, at bending moment at C. That's it. Okay? Now, let's proceed to the second sample problem. So, pinapadetermine dito yung resultant internal loading acting on the cross-section at C of the cantilevered beam shown in the figure. So, ito yung cantilevered beam. So, cantilevered beam siya. So, fixed supported yung one end niya, tapos naka-overhang yung kabilang end niya. So, para dito, ang pinapahanapan ng resultant internal loading ay dito kay C. Okay, so dyan ka magpapass through ng cutting plane or imaginary section. So, makakat yung body natin into two segments, itong right segment tsaka left segment. So, pipili ka. Ang piliin mo yung mas simple. Actually, yung mas simple is itong right segment. Bakit? Kasi walang external support. At dahil walang external support, wala kang kailangang isolve na reaction. No? So, hindi mo kailangang i-apply yung step 1 dun sa procedure na pinakita ko kanina. Okay, so pwede mo nang idiretso na i-drawing yung free body diagram nitong right segment. Pero actually kung gusto mong piliin si left segment, wala namang problema. No, kailangan mo lang i-solve yung reaction dito sa fixed support, which is okay naman din. Same lang din naman yung lalabas. Kahit dun sa problem kanina, pwede mong piliin yung left segment. Okay? Either way pwede, mapa right segment or left segment. At same lang yung lalabas. Ang kaibahan lang, yun nga, opposite ng direction, yung mga internal forces na makukuha mo. Okay, kung dito, pababa, pakaliwa, pa-clockwise, pagdating doon sa kabilang segment, yung mga internal
loadings doon, pakanan, pataas, at saka pa counterclockwise. Okay? Sige. Anyway, so ang piliin natin again itong right segment na lang. So drawing mo yung free body diagram niya. So sige, drawing natin dito na lang. Okay? So ito yung kanyang cutting plane. And then ito yung kanyang okay, ito yung beam mismo, and then merong applied load sa kanya na triangular. Pangit. Ulit. Okay, so let's say ito. Ayan, tapos 6 meters ito. Ayan, ito ay distributed na triangular. Okay, ito ay point B. Okay, tapos itong kinat natin ay point C. Okay. So, ngayon, dito sa kinat natin na to, again, may mga ma-expose na internal resultant loading dyan. So, 2D ito. So, yung tatlo, yung ma-expose dyan, yung normal force. So, i-assign na lang natin siya na pag ganito. Pero actually, 0 lang din to. Okay, but anyway, i-drawing pa din natin. Tapos yung shear force. So, ito obvious naman na pataas dapat to. Kasi yun lang naman magsasama ito, tsaka yung distributed loading na pababa, no? And then, yung bending moment naman dito, so ang ikot ng distributed load na to about C ay clockwise. So, dapat yung bending moment dito, counterclockwise. So, ito yung bending moment at C to keep the system in equilibrium. Okay? So, tatlong unknown yan. So, gamitan mo lang ng tatlong equilibrium equations. So, summation ng forces horizontal equal to 0. Summation ng forces vertical equal to 0. Summation ng moment equal to 0. Para ma-solve itong tatlong unknowns na ito. Okay, ngayon, ang magiging dito, sige, simulan natin sa summation ng forces horizontal. So, sa aming forces horizontal equal to 0. Lahat ng pakanan, positive. So, si n sub c, negative, equal to, wala naman siyang ibang makakasama. No? So, magzi-0 lang to. So, yung n sub c natin ay 0. Okay. Ngayon, kapag nag-summation tayo ng forces vertical, kay lahat ng pataas ay positive. Ang magiging problema dito, ganito. Itong distributed load na ito, no, hindi natin alam kung ano yung height niya. Okay, take note ha. So, yung alam nating height ay ito, yung 270. Tama, 270 Newton per meter. Eh, di ba dito sa kinat natin kay C, di ba itong height na to, di naman natin alam kung ano to, hindi naman to 270. Tama? So, yun yung problema. Ano ngayon tong height na to? Kasi hindi natin mako-compute yung equivalent point load nito kung hindi natin yung alam yung height na yan. So, ano yung height na yan? I-compute mo muna. Paano mo yan i-compute? Gamitan mo ng geometry or ng trigo. Okay? So, dito, may makikita ka ditong similar triangles. Okay? Di ba itong malaking triangle na to, itong nakapula ha? Okay? Di ba ito ay similar dito sa maliit na triangle? So, nasan yung maliit na triangle? Okay? Itong naka-color blue na lang. Okay? So, itong triangle na to, ito yung maliit na triangle. So, again, itong malaking triangle, yung nakapula, similar siya dito sa maliit na triangle, itong naka-blue. So, kapag sa mga similar triangles, recall mo na pwede mo yan gamitan ng ratio and proportion. Okay? Again, for similar triangles, okay, pwede mo yan gamitan ng ratio and proportion. So, ano yung ratio and proportion? Gawa ka ng ratio. Tapos, i-proportion mo or i-equate mo. Halimbawa, gawa ka ng ratio para dun sa maliit na triangle. Let's say, dito sa maliit na triangle, ang pwede mong gawing ratio dyan, either base over height or height over base, since yun yung mga given. Okay? So, pwedeng base over height or height over base. Pero dito, di ba unknown yung height? No, ang gawin na lang natin height over base para nakaibabaw yung unknown. So, ang ratio na ginamit natin kay maliit na triangle ay height
over yung base niya na 6 meters. Ngayon, proportion yan dun sa height over base nung malaking triangle. So, ano yung height over base nung malaking triangle? Yung height niya is 270. Okay, yung base niya naman ay 6 plus 3, so 9. O, yan na, ni-ratio and proportion mo yung dalawang similar triangle. So, pwede mong masolve dito yung height. So, yung height, ito yun ha, yung height na to. So, ano yung height na yan? Sige, pag pinindot mo sa calcu, okay, cross-multiply na lang natin. So, yan ay 270 times 6 na lang. Kinross-multiply ko na. Tapos, divided by 9. So, yan ay 180. 180. Okay? So, ang unit Newton per meter. O, sige, dito ko na ilagay. So, yung height pala na to ay 180 Newton per meter. O, ayan na. Kung meron ka na niyang height na yan, pwede mo nang maibigay yung equivalent point load nitong triangular load na ito. Okay, so ano yung kanyang equivalent point load? 1/2 lang nung base na 6 times yung height na 180. So, ilan yan? 1/2, so 0.5 ng 6 times 180. Okay, so yan ay 540. 540 Newton. Okay, at yung position niya, no, lagay lang din natin. So, dito sa mas maikli, kung sinukat siya mula dito, L over 3 to, di ba? So, 6 over 3. So, dito naman sa mas mahaba, di ba yan yung 2L over 3? So, ito 2L over 3. Yan. But anyway, sige, balik tayo ngayon dito sa summation ng forces vertical. Yung VC, inassign natin na pataas, so positive. Yung 540, yan ay pababa, so negative. Okay, and then, yan lang, yung magsasama actually. So, equal to 0. So, yung VC natin dito, obviously, 540 Newton. So, yung shear force natin at C ay 540 Newton. Box mo na. Okay, lastly, para dun sa bending moment, mag-summation ka lang ng moment about dun sa kinat mismo, which is dito kay C. Tapos clockwise ang positive. Okay. So, yung bending moment at C na MC, inassign natin na counterclockwise, so negative. Okay, tapos yung 540, ang moment arm niya about C ay itong 6 over 3. So, yung 6 over 3, sige, lagay lang natin. Actually, 2 na yan, no? Pero lagay natin 6 over 3. Tapos, ang ikot ni 540 about C ay clockwise, so positive. Ayan na, yan lang naman yung mga magkakaroon ng moment, no, about C. So, equal to 0. So, solving for the bending moment about C or at point C, ay pindot natin sa calcu. So, negative, okay, M sub C plus 540 times 6 over 3. So, alpha equal 0. And then, shift solve natin. Okay. So, ito ay 1,080. Okay. Anong unit natin dito? Newton meter. Okay. O, box mo na yan. O, yan na yung mga sagot para dito sa problem na ito.